Hello, everybody. Today's date is December 19 of 2024, Thursday. Ito po ay continuation ng pagkukwento kahapon, December 18. Nagkaroon po ako ulit ng konting pagkakataon today, kaya continuation. Yung kinukwento ko nga po sa inyo na after ng nakaalis na sila inang at tatay ng unang kauna-unahang taon na nakarating na sila ng Amerika. That was 1980. Pagpasok, that was November. Tatandaan ko, pagpasok ng 1981, pagkaalis sila inang, pinasok na po kami ng grupo ng ang tinatawag sa kanila noon ay balik loob sa Diyos. Yun po ang tawag doon sa religious group na yon. Ang head po nila noon ay kung tawagin ay si Tatang, na mga taga-Pasay po sila. Kaibigan niya po yung taga-Tambo, nakalimutan ko po yung pangalan, pero mga namatay na po yun, mga tao na yan. Ngayon, etong si Tetet, nahikayat nila na magtayo ng isang grupo doon sa lugar namin, sa Parañaque, na siya ang naging head ng mga kabataan na mga ang mission nila ay yung maakay sa para maging mabuti ang mga adik. Yun po ang mission na mga naririnig kong mga sinasabi ni Tetet. So yung panahon na yun po ay mga nagmamarihuana sila. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nila pinasok yung aming lugar, yung aming bahay, na para magkaroon ng ganyang, ang tawag po ay krusada. Iginagala, ipinoprosesyon ang santo, ang mahal na birhen, at si Jesus, of course. Tapos mga nagdadasal ng rosaryo, mga inaalay ang kanilang mga buhok, nagkakalbo. Pero sa kabila nun, mga naghihit-hit po sila ng marijuana. Ngayon, hindi ko maintindihan kung mabuti ba o tama ba yung mga ginagawa. Pero ang tinignan ko na lang po ay yung mga mabubuting gawa na mga nakita ko sa kanila. Yung pagdarasal nila, siyempre nagsasakripisyo rin mga nakaluhod. Nagdarasal po ng 15 mystery pa ang dinadasal. Tapos mga nag-aalay sila ng buhok, kinakalbo nila yung buhok nila dahil yun po daw ang ibig sabihin na yung mga buhok na yan ay saksi sa kanilang kasalanan. Yan ay mga saksi sa kasalanan ng mga nagawa. Kaya inaalay nila para yung nagre-renew ng kanilang pagkatao, kumbaga. So, yun po yung mga grupo. Ang dami pong mga nagsipuntahan at mga isa sa mga naging miyembro. Ang mga naging miyembro ay mga meron pong La Huerta, San Dionisio, Don Galo, Tambo, mga ganun, paligid po ng mga baryo namin. Marami pong kabataan, para sa akin, okay lang dahil si Tetet naman ay natahimik sa bahay. Hindi na po siya yung naggagala at nagpupunta dahil marami na siyang mga nakakausap at yun, nagja-jamming sila, nagmamariwana sila, pero nag-uusap sila tungkol sa Bible.
Yun, gano'n po mga style nila. Ngayon hindi ko po maiubos maisip kung yun ay, pinapahintulutan ng kung papahintulutan ng simbahan, pinahintulutan po dahil para po makapaggawa ng prosesyon, sabihin maiprosesyon ang Mahal na Birhen at ang Panginoong Hesukristo. So, pabor po ako sa ganoon kasi para po ano yun, para mapagbago ang mga kabataan na kaysa sa makagawa ng mga makasasama kasi mga adik po yun, yung mga tao na yan. Ganyan po ang ano, wala, pikit mata na lang po kung tinatanggap ko at, dahil ang tinitignan ko na nga lang po ay yung kanilang mga mabubuting nagagawa. Yung pinag-aaralan nila ang buhay ng Panginoon, pinag-aaralan nila yung paano ka maging mabuting tao, yun. Yun na lang po at yung pagdarasal nila ng Santo Rosario, kahit na sila nagmamariwana, meron naman po silang mga ginagawang kabutihan. Tapos dun po dumating yung mga pagkakataon na, si Tetet ay nagbebenta na po siya ng marijuana kasi nung panahon na yun, yun nga po, naniniwala siya na hindi po nakakasama ang marijuana. Which is, totoo naman. 'Di ba po, yan po ang naging mga pangyayari. Lalo ngayon dito sa Amerika. Legal lang po yan. Legal po yan. At meron po talaga mga tindahan na napupuntahan ng mga tao kung gustong bumili niyan. Legal na legal. At yan po ay isa sa yung ano po bang tawag doon, yung not not hindi luxurious, yung parang isang alak din pag may katuwaan ang mga magkakaibigan, yung gano'n. Parang ano lang, pagka wala naman, hindi naman yun talaga yung hinahanap ng katawan na maging addict. Hindi katulad ng ibang klase ng drugs, 'di ba po? So, at hindi tsaka medicinal yang marijuana. Mga nakakagaling sa mga anxiety people, yung mga gano'n. So, yun po mga pangyayari at alam ko, ngayon ko po na napapag-aralan at, dahil sa istorya na yan binabalikan ko, yung dahil din yun po pagkatapos ng pag-eeksperimento nga po ng kauna-unahang pagkakataon ng pag-ooperasyon at yung 3 beses po nasaksakan ng anesthesia sa aking spinal, yung pong pag-experimentation na yun. Yan po ay sunod-sunod na mga pangyayari, kaya inisip ko na masama yun at yun ay, malaking experimentation na nangyari sa buhay ko na nailigtas ako ng Panginoon. Hindi po kung paano. 'Di ba, kinukuwento ko nga po 'yun sa inyo at pati yung anak ko na si May nagkaroon na po pala ng epekto sa bata. Dahil nga po natulog ang bata ng 1 taon. Pero wala po akong alam. Wala akong kaalam-alam na 'yan ay epekto nun, 'yun 'yun ay wala po akong alam sa sarili ko kung anong ginagawa sa'kin, kung anong pinag-aaralan sa'kin, 'yun po. Pero ang lahat ay nalagpasan ko, siyempre sa tulong ng Panginoon. 'Yan, pinasok po ako ng grupo ng mga sindikato ng marijuana, yung pong tatang ang number 1 sa ganyan. Yung tatang na tinatawag nila, ang pangalan po nun Jesus pa, yata, Jesus, yeah.
taga-Pasay po sila, diyan po nag-umpisa yung grupo. So, si Tetet noon natuto na magbenta-benta, dun po pumupunta po yung mga tao sa amin. Talaga pong hinahayaan ko na lang, alam niyo, tahimik na lang ako at, dahil wala rin lang din siyang trabaho, hinahayaan ko, 'pag hinihingian ko ng panggastos konti, nabibigyan naman po ako. Pero at the same time siyempre ang tulong, ang padala ng inang at ni tatay na dahil nasa Amerika na sila, patuloy pa rin akong tinutulungan. At the same time nagtitinda-tinda nga po ng puto, yun po ang source of income namin. So yan po ang sumunod na, at alam ko yung mga grupo na yan, pinag-aaralan din nila ang klase ng pagkatao ko. Ang lahat ay nalalaman nila dahil nga po nababasa ang isip ko, nalalaman ng lahat ng ginagawa ko. Ganyan po ako pinagkaisahan na pag-aralan at tuklasin. So, iyan po, pero naramdaman ko rin po naman sa mga tao na yan ang kanilang pagiging mabait na tao sa akin at yung parang nararamdaman ko na iba naman yung kanilang nararamdaman din na magalang sila sa akin, gano'n. So, yun nga po, napapakiusapan ko, nauutusan ko, dahil alam nila na nararamdaman silang kakaiba sa pagkatao ko kaya gano'n po sila sumusunod. So, yun nga po, kaya po yan ang dahilan, ng aking gusto na maisapelikula itong istorya ng buhay ko. Dahil kita niyo ang mga pangyayari at mga kung sana nasubaybayan yung lahat magmula umpisa. Dahil hindi ako makakita ng dami ng tao na nakakapanood nitong mga ginagawa ko. Pero wala po akong magagawa. Itutuloy-tuloy ko hanggang sa matapos ko ang pagkukwento. Sa buhay ko, bahala na ang Panginoon kung ano ang magiging pasya niya at ako'y humihingi lang ng katarungan. Dahil bata pa ako mula isilang. Bago pa lang ako isilang, magmula nang malaman ko ang istorya ng buhay ko, sumisigaw ako ng katarungan. Kaya ang lahat ng ginagawa ko na 'to, siyempre alam ng Panginoon at inihaayag ko sa inyo ang katotohanan tungkol sa buhay ko. Pero hindi ako iniintindi. Parang nararamdaman ko na konti lang din ang nakakapanood, nakakaalam. Siguro, kung dumating na lang yung ang takdang araw na ibigay ng Panginoon ang katarungan sa buhay ko, hindi natin maiiwasan ang mga trahedya, ang mga iparamdam sa inyo, ang galit ng Panginoon. Ewan ko, hindi ko rin alam. Siya rin po lang po basta itong ginagawa ko, patuloy kong gagawin. Dahil ito po ang gusto kong mangyari. Gusto kong maipaalam sa inyo
at maramdaman ninyo kung bakit anong kahalagahan ng gusto kong maisapelikula ang buhay ko. Pasensya na po na hindi na naman ako mapigilan na hindi mapapaiyak. Pero nalulungkot po ako, pero patuloy lang po ako nagkukuwento sa inyo. At ang lahat ng mga tao, mga namuno, at ng mga nagkapural sa lahat ng mga ginagawang pangsisindikato sa buhay ko. Bahala na po ang Panginoon. Basta, inaantay ko ang katarungan sa buhay ko. At ang lahat ay mapapatawad, mapagbigyan lang ang kahilingan ko na maisapelikula. Wala po akong hinaangad, kundi ang kapayapaan lang. Ang lahat ng nangyari sa buhay ko, mula pagkabata, yan po ay puros patunay. Matinding mga patunay. Patunay na kung anong klaseng pagkatao meron ako. Sige po. Yun, dumating po yun. Hindi po ba sa ganong klase ng mga pangyayari? Dahil nga po sa masyado silang yung mga nagmamariwana, iniisip po ng marami at ang mga magulang po ng mga kabataan na yon, mga nagpupunta sa amin na mga brothers, mga nagagalit dahil nga po nagbibisyo sila ng marijuana, which is wrong dahil hindi po dapat magbisyo. Yun, pwede rin gamitin para lang medicinal. At yung minsan pagka merong, nakalimutan ko lang po yung word na dapat kong sabihin, pero yun po ay parang isang alak din na pagka merong party, yung mga ganun, okasyon na ginagamit din. But depends upon the age din. Hindi po yun para sa kabataan. Ganun po ang mga eksena na mga nangyari. Kaya alam ko, yung sa pagkukonsinti ko sa kanila, at hindi po ako, kasi wala po akong alam nga sa sarili ko na kahit na ano. So, binabalikan ko lang po yung mga kwento at mga pangyayari sa buhay ko. Pero, yun po ay paraan na para pasagwain, yung para pulaan ako na hindi ako totoo, na hindi ako para sa Diyos or what, dahil may mga pangyayaring ganun na umeksena, pumasok sa buhay ko. Pero alam niyo po ba, humingi po sila ng permiso sa St. Andrew's Church. Nung ang pare ay sila Father Paul, Father Daniel, yung mga foreigner na mga pare, pinahintulutan po sila na magpalaganap ng krusada. Kaya, yung sa ganung paraan, napasang-ayon din nila yung aking isip na okay lang na magkaroon ng ganyan dahil ang mga
kabataan na ito ay kabila nun sila ay mga nagbabait dahil pinag-aaralan nila ang buhay ng Panginoon, nagba-Bible study, nagro-rosaryo, nagsasakripisyo, inaalay pa nila yung buhok nila para daw yun ay dahil yun daw buhok, yan daw buhok natin, saksi sa ano, sa mga kasalanan ng mga nagawa. Yun po ang kanilang mga pinapaliwanag noon. Okay. Yun po ay continuation nung after ng experimentation na yun nga po, yung nakaligtas ako for the first time in my life na inoperahan ako dun sa pangalawang anak ko. Okay, so yun, tuloy-tuloy na hanggang sa after 3.5, mga magpo 4 years, nanganak po naman ako sa pangatlo. Nasundan na rin si May. So, ang pangatlo ay lalaki ulit. Nakita nyo kung gaano ako sinusunod ng Panginoon dahil sa kahit na sa pag-aanak, kung ano yung gusto ko, siyang nangyayari. Siya pong nangyayari, oo, binibigay ng Diyos sa akin. Una, lalaki ang gusto ko, panganay, gusto ko lalaki. Sumunod, syempre, gusto ko naman babae. Yun na nga po si May. At ang susunod, gusto ko lalaki ulit. So, darating na ang kwento ko sa susunod kong kwento na ang pangatlo ko pong anak na lalaki ay si Israel. Yun po ang pangatlo. So, hanggang sa muli, susunod na kabanata. Pasensya na po kung naiyak ako kasi talaga naman po nakakayak ang buhay ko Pero, kita nyo parang easy lang sa akin. Pero dahil alam ko na ang Diyos ang may dulot nitong lahat. Kaya sa ngayon, na ipinaalam na niya sa akin ang buo kong pagkatao, ipinabalik niya sa isip ko ang kasaysayan ko mula nang bago ako isilang, kung ano ang mga milagro na ibinigay niya sa inang hanggang sa dumating ako sa mundo na binigay niya sa akin ng Espiritu ng Panginoon. Okay. Maraming salamat. Bye.